Pamilyar ka ba sa gulay na kangkong? Sa anong luto at putahe ng ulam mo naman ito natikman? Hello, what's up? Your best here. Halos lahat tayo ay pamilyar sa gulay na kangkong. Di lamang dahil sa ito ay kilalang mainam na sangkap sa sinigang, kundi dahil ito ay isa sa pinakapopular at murang gulay na makikita kung saan-saan. Madalas nga ito ay ginagawang salad, sangkap na gulay sa mga sabaw at marami pang iba. Subalit gaano mo nga ba kakilala ang gulay na ito? Batid mo ba na napakaraming gamot at benepisyong pangkalusugan ang hatid nito na maaaring hindi mo aakalain? Kung kaya naman, samahan ninyo akong tapusin ang videong ito upang malaman kung ano-ano at saan-saan mo pa nga ba pwedeng magamit ang gulay na kangkong. Lalo na nga sa panahon ngayon na punuan na ang mga hospital at ang herbal na mga gamot at halaman na lamang ang maaari nating kapitan. Masustansya na ay natural pa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Water spinach, o mas kilala natin bilang kangkong. Isa na nga yata sa masasabing pinaka-common na gulay lalo na nga dito sa Pilipinas. Sa napakapayak nitong lasa ay aakalain mo bang higit pa nga pala itong masustansya. Ang kangkong ay binubuo ng mga natatanging nutrients tulad ng sapat na dami ng tubig, energy, protein, carbohydrates, fiber, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, vitamin C, A, D, vitamin B6 at B12 at marami pang iba. Kung kaya naman, halika at iisa-isahin natin ang maaari mong pagkagamitan ng gulay na ito. Ang kangkong ay mainam na nagpapababa ng cholesterol level. Kung kaya naman, kung mataas ang cholesterol mo, ay palagi ka nang kumain ng gulay na kangkong. Ito rin ay mainam na nakatutulong sa mga sakit na may kaugnayan sa ating atay, tulad ng jaundice. Naglilinis ito ng mga toxins na nasa ating katawan. Ang kangkong rin ay mainam para sa mga dalaga o mga kababaihan. Makatutulong ito o ang iron nitong taglay upang punan ang mga kailangang iron ng katawan. Kung mayroon ka namang anemia, lalo na nga sa mga nagbubuntis, ay mainam din itong solusyon. Kung ikaw naman ay hirap sa pagdumi at parating mabigat ang tiyan, kumain lamang ng kangkong. Sapagkat ang laxative content nito ang magpapabalik ng ayos ng pakiramdam at daloy ng tiyan. Mainam rin ang gulay na ito para sa mayroong mga diabetes. Kung mayroon kayong history sa inyong pamilya o sa inyong angkan ng diabetes, ay mabuting isama mo na ang kangkong sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mga bata naman na mayroong maraming bulati sa tiyan ay mainam rin na pakainin ng kangkong dahil ito ay mainam ring solusyon. Ang kangkong rin ay pumipigil sa pagkakaroon ng mga maaaring pamumuo ng mga cancer cells. Maganda rin ito sa mga tao na mayroong malabong paningin. Ang gulay na kangkong ay makatutulong din upang di tayo magkaroon ng katarata sa ating pagtanda. Kung mayroon naman kayong iniindang UTI o hirap kayo sa pag-ihi, mainam na isama ang kangkong sa inyong diet dahil ito ay mainam na remedyo sa mga nahihirapan sa pag-ihi at maging sa pagdumi. At kung akala nyo naman na ang aloe vera lamang ang maganda sa buhok, well, gayon din ang kangkong. Dahil ang mga nutrients na nasa aloe vera ay meron din sa kangkong. Maaari din ito sa mga hirap makasuka o hirap mailabas
ang masamang laman ng tiyan na inyong nakain. Kung mayroong problema naman sa balat tulad ng buni, ito rin ay epektibo. Kumain ka lagi ng kangkong upang mapagaling ito. Hindi lamang ito makatutulong upang mawala at mapagaling ang inyong buni, ay mapapaganda rin ito ang kutis ng inyong balat. Kung kayo naman ay mahilig sa mga brand na nangangako na magpapanatili raw ng batang balat o anti-aging effect, dito na kayo sa kangkong. Dahil hindi lamang ito nakatutulong o nakapagpapabata, ay napakasarap din nitong ulam. Subalit lagi lamang nating tandaan na siguraduhing malinis ang kangkong at walang mga uod bago ninyo ito lutuin. Dahil kadalasan nga itong tumutubo sa mga ilog at sa mga tubigan. At ang linta ay dito rin naninirahan. Ikaw, ano ang paborito mong timpla o luto sa gulay na kangkong? At sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga kulay lilang mga mumunting bunga kapag mahihinog na. At karaniwan lamang makikitang tinutuka at kinakain ng mga ibon sa gubat. Subalit hindi alam ng karamihan na ang halamang ito pala ay isang napaka-useful at napakahusay na uri ng halaman na maaari nga nating mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa mga kakaibang gamit at tulong sa mga tao ng punong ito na kung tawagin ay Calicarpa. Ang Calicarpa o beauty berry ay isang klase ng munting puno na mayroong mga tinataglay na patusok na hugis ng dahon at tumataas lamang ng mula 5 hanggang 10 metro. Subalit madalas mo rin itong makikilala dahil sa mga taglay nitong mga maliliit na butil ng bunga na kulay lila. Sa mga matatandang paniniwala ay sinasabi nga na ang bunga raw ng anumang puno na kinakain ng ibon ang bunga ay pwede rin pala nating kainin. Ang prutas nga na beauty berry ay maaari mong makain. Ito ay mayroong lasa na maaaring maikumpara sa lasa ng peras, subalit nagtataglay ng konting anghang. Isang kilalang ornamental na halaman ang beauty berry sa mga bansang Madagascar, North America at Australia. At batid mo rin ba na isang mahusay na mosquito repellent ang beauty berry? Maaari mong kunin ang mga dahon nito, durugin at ikuskus sa iyong mga braso upang hindi kakagatin ng mga insekto, lalo na nga ang mga lamok. Ang halamang ito rin ay natuklasang nagtataglay ng mga anti-cancer activity para sa ating baga. Kaya ang paminsan-minsang pagkonsumo ng hinog na bunga nito ay labis ngang mabisa. Ang boreol ditong kemikal na taglay ay mahusay rin sa pagpapanatili ng maayos na metabolismo at sa pagpapasigla ng ating gastric juices at maging ang daloy ng ating dugo. Sinasabing nagpapagaang din ito ng pakiramdam, lalo na sa mga taong hirap sa paghinga o mayroong asma. At alam nyo ba, na sa kasalukuyan ay ginagamit din pala ito sa mga lutuin at ilang mga recipes, lalo na nga ng mga taong mahilig sa mga native o mga wild ingredients sa kanilang mga putahe. Kaya kung napapansin mo na ito sa inyong lugar, ay subukan mo na rin itong tikman. Bagaman hindi nga kasarapan ang lasa nitong taglay, ay tiyak na masustansya naman. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag ng puno at ng prutas nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.